Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Tuyuts, Michael Kane Perez, at kay User. Salamat sa suporta mga lods. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay dumating na ang ating bida kung saan ang himpilan ng mga kalaban. Sa kanyang pagdating ay sinira nito ang pintuan kung saan naruroon ang boss na si Joe Kang. Nakapasok na ito sa kwarto. Sa pagpasok ng ating bida ay nabigla si Boss Joe Kang at sinabi kung saan galing ang ating bida at kung balak ba nito magpakabayani, at dagdag pa na sinabi nito kung kilala niya ba ito, ngunit sa kanyang pagsasalita ay dinaanan lang ito ng ating bida at sinabi na hindi na nito kailangan pang malaman ang kanyang pangalan gayong mamamatay din naman ito. At nabigla ang hangal sa kanyang narinig, gayong ambilas nitong nakarating sa kanyang likuran, nang hindi man lang nito namamalayan. Maya-maya pa ay sinabihan ng ating bida ang isang babae na humanap ito ng ligtas na lugar at magtago. At sigaw na sinabi ng hangal habang tinatawag nito ang kanyang mga gwardya, na dakpin ang ating bida. Ngunit sagot na sinabi ni Chen na, samantalahin nito ang kanyang paghinga gayong tinapos na nito ang kanyang mga gwardya, at nagulat ang hangal sa nalaman nito gayong tinapos na nito ang kanyang mga alagad. Maya-maya pa sa pagkagulat ng hangal ay tinawag ng isang lalaki na may kulay dilaw na buhok ang ating bida, at alam nito ang pangalan ng ating bida. Nagtaka ang ating bida gayong nakilala siya nito, at nagpakilala ito sa ating bida na ito'y si Li Feng. At sa isip-isip ng ating bida na inaaalala ang nakaraan, ito ang taong tumulong sa ating bida noong ito'y binubuli ng mga kaklase nito, dahil sa wala itong magulang. At biglang dumating si Li Feng nang walang pag-aalinlangan noong kailangan ng ating bida ng tulong, kaya malaki ang pasasalamat ng ating bida kay Li Feng. At sa pag-uusap ni Li Feng at ang ating bida ay biglang nilabas na ng hangal ang kanyang kapangyarihan, nababalutan ng kanang braso nito ng parang ugat ng halaman, at sinabi ng hangal na ito na ang kanilang huling pagkikita gayong mamamatay na ang mga ito. Sa paglabas ng kapangyarihan nito ay sumugod na ito sa ating bida, sa pagsugod nito ay naging kampante lang ang ating bida, sa kadahilan ng hindi naman gaanong kahanga-hanga ang abilidad nito, at sa pagpakawala nito ng isang atake ay sinalaglang ng ating bida ang atake nito ng walang kahirap-hirap. Sa pag-atake ng hangal ay natuwa ito gayong akala nito ay nakakalamang na ito, at dagdag pa na sinabi nito na isang mahina lang ang ating bida. Ngunit nabigla ito gayong sa pinakawalan nitong kasunod na atake ay biglang nawala ang ating bida sa harap nito, at sa isip-isip ng ating bida kung wala lang itong laso na abilidad ay maaaring magiging basura lang ang abilidad nito. At sa pagkawala ng ating bida sa harapan nito ay nabigla ang hangal sa gulat gayong nakarating na kaagad ito sa kanyang likuran. Sa pagpunta ng ating bida sa likod ng hangal ay biglang pumakawala ito ng isang mabilis na atake. Nagulat ang hangal sa kanyang nakita gayong natalo lang ito ng ganoon kadali, at sinabi ng ating bida na tatapusin niya na ito. Sa pagkarinig ng hangal sa sinabi ng ating bida ay nagulat ito at nagmamakaawa, na huwag niya itong patayin gayong nagkamali ito sa kanyang ginawa, at akmang wawakasan na ito ng ating bida, at takot na takot ang hangal sa reaksyon na ginawa ng ating bida. Sa paglapit ng ating bida para wakasan na ang hangal ay biglang tinawag ito ni Li Feng at sinabihan na sila na ang baalang tumapos sa hangal na boss gayong kaya nila itong talunin, at tanong na tugon ng ating bida na ito'y delikado gayong batid parent sa itsura nito ang natamong pinsala dahil sa pagbugbog ng hangal dito. At sagot na sinabi nito na malaki ang kasalanan na ginawa nito dahil sa ginawa nito sa kanilang kasintahan kaya dapat niya itong pagbabayaran, at sila na ang baalang gumawa noon. At nabigla ang ating bida sa kanyang nakita sa kadahilanang parang may namumuo na mga oras sa dalawa. Sa isip-isip ng ating bida na may posibilidad na malapit nang maging awaken ang mga ito. At sinabi ni Li Feng na huwag mag-aalala ang ating bida kahit gayong normal lang sila na tao at mahihina ay may mga paninindigan at emosyon ng mga ito, kaya kailangan nila itong labanan. Napatingin na nag-iisip ang ating bida dahil sa nakaraan nitong buhay ay may narinig din ito tungkol sa mga tao na naging awaken dahil naipalabas nito ang kanilang potensyal at pagiging determinado kaya ito na-awaken, at parang ganito din ang mangyayari sa dalawa, kaya pumayag na ang ating bida at pinaalalahanan ang mga ito na mag-iingat sila dahil may lason ang gamit nitong abilidad. At dagdag pa sa isip-isip ng ating bida kung gayon na magiging awaken ang dalawa ay malaki ang maitutulong nito sa ating bida lalo na ang pagpunta nito sa pinakagitna ng Qinchuan. At sa isip-isip ng hangal na gagamitin niya ang dalawa para gawin niya itong mga hostage at para siya ay makatakas.
At palusab na ang dalawa, sa kanilang paglusob ay sinabihan ni Li Feng ang hangal na maghanda na ito sa kanyang kamatayan, at gumawa ito ng isang atake ngunit nasalag ito ng hangal, at sumigaw na nagagalit ang hangal sa sinabi nito. Sagot na sinabi ng hangal na gusto nila itong patayin kahit basura lang ang mga ito, at dagdag pa nito na ito'y mga basura na hindi kayang protektahan kahit ang kanilang mga kasintahan at pumakawala ito ng isang atake. Sa pagpakawala ng atake ng hangal ay nagawa pa rin itong salagin ni Li Feng. Sa ginawang pagsalag ni Li Feng ay sabay pumakawala din ng isang atake si Chen at nataman nito ang isang hangal. Sa pagkakatama nito ay nagulat ito sapagkat nahihirapan ito gayong dalawa ang kanyang kalaban, at sa ginawang atake ni Chen ay napa-atres ang hangal. Sa pagka-atres ng hangal ay nagtataka ito gayong may nararamdaman itong kakaiba, dahil biglang lumakas ang dalawa na nasa kanyang harapan. At biglang naines ang hangal sa kanyang pag-iisip gayong para siyang minamaliit ng mga ito. Maya-maya pa ay biglang pumakawala ito ng isang mabilis na atake at naputol ang hawak-hawak na baseball bat ni Li Feng. Sa pagkaputol ng baseball bat na hawak ni Li Feng ay biglang napagtanto ng hangal, na gayong mamamatay lang din ito ay uunahan na niya ang dalawa dahil batid nito na hindi ito makakatakas sa ating bida. At sa pag-aalala ni Chen kay Li Feng sa kadahilan ng paggawa ng isang mabilis na atake ng hangal, ay napalingon ito kay Li Feng. Sa paglingon nito ay hindi nito napansin na pumakawala na rin pala ng kasunod na atake ang hangal at ito'y tumama sa kanya. At sabay sinabi ng hangal na wag itong lilingon sa iba dahil nasa harap lang naman nito ang kanilang kalaban. At tinanong ng isang babae ang ating bida kung wala pa rin bang balak na tulungan ang mga ito. Gayong batid nila na ito'y natatalo na ng isang hangal, ngunit sagot na tugon ng ating bida na hindi pa ngayon ang oras. At naiintindihan niya ang mga ito, gayong ang pighati at pagkagalit nito sa kanilang sarili, sa kadahilan ng sa pagiging mahina ng mga ito. At balak ng mga ito na baguhin ang kanilang kalagayan, kahit batid ng mga ito na ito'y delikado, at pag nalagay sa panganib ang kanilang buhay ay mataas ang tsansa para ma-awaken ito. At iniinda ng mga ito ang atake ng hangal at namumuo pa rin dito ang kanilang determinasyon. At kahit batid na pahirap ng pahirap ang kanilang sitwasyon. At nagmayabang ang hangal dahil batid nito na natatalo niya na ang mga ito, at sinabi na nasaan na ang sinabi ng mga ito na ito'y tatalunan nila, at akmang gagawa na ng isang atake. Sa pag-atake nito kay Li Feng, sinabi nito na hanggang sa dulo ay mga basura pa rin ang mga ito na nagpapanggap lang na malakas. At akmang wawakasan na nito ang buhay ni Li Feng, lumaki ang mga kamay ng hangal at dudurugin na nito si Li Feng. Napasigaw ang kanyang kasintahan at sinabihan ang ating bida na iligtas niya na ito, gayong mamamatay ito pag hindi niya po ito tinulungan. At napatanong ang ating bida kung sa ganito lang ba ito magtatapos, at parang mahirap pala ang paraan na iyon para maging awaken ang mga ito. At nilabas na ng ating bida ang kanyang sandata, at inutusan na nito si Jinbao na kailangan na nila itong patayin. At biglang napasigaw si Li Feng, batid dito ang kanyang pinsala na natamo. Sa pagsigaw nito nagulat ang ating bida at ang mga kasamahan nito, sa kanilang pagkagulat ay napasigaw na rin ang kasintahan nito sa pag-aalala. Sa pagsigaw sa kasintahan ni Li Feng ay nagulat ito sa kadahilanang nabuksan na nito ang kanyang natatagong abilidad, at sumugod na nga ang ating bida sa pagsugod nito ay napag-isip-isip nito na masyadong delikado ang kanyang ginawang aksyon na ito'y payagan niya na makipaglaban dahil batid nito na hindi ganoon kadali ang pagiging awaken. At dagdag pa nito dahil sa ito'y nangyari na ay kailangan lang muna makuha ang life force ng plant monster para ito ay mailigtas niya sa lason na natamo nito. Ngunit sa kanyang pagsugod ay bigla itong napigilan sa kadahilan ng bumigat ang buong katawan nito, at nagulat ito sa nangyari, at napaisip ito kung sino ang may gawa noon, at akala ng ating bida na ang hangal ang may gawa noon. Ngunit paglingon nito kay Chen Jia, ay ito pala ang may dahilan, naging awaken na ito, at pinalabas ang kanyang abilidad na isang gravity type, at ito ay nasa B rank. At nagulat ang hangal sa kanyang nakita dahil nagkaroon na ito ng kapangyarihan at hindi nito kayang gumalaw dahil sa gravity na pinalabas ni Chen Jia, at noong dudurugin na sana ng hangal si Li Feng ay biglang naglaho ang buong katawan nito, at biglang nababalutan ito ng aurang kulay itim, at bigla na lang itong natunaw na parang likido. Nagulat ang hangal sa kanyang nakita na naging isa itong shadow. At napagtanto ng ating bida na naging awaken na din si Li Feng, at sa pagkawala ni Li Feng at lumabas ang shadow nito, mula sa likod ng hangal, at ito ay nasa A rank at bibihira lang ang ganitong abilidad,
at sa paglabas ng shadow nito sa likod ng hangal ay bigla itong nabubuo, at gulat na gulat ang hangal sa kanyang nararamdaman mula sa kanyang likuran, at napalingon na ang hangal sa kanyang likod at sinabi na hindi ito natatakot sa kanyang abilidad gayong hindi naman siya kayang patayin nito, at lumawak ang mga shadow nito sa kanyang likod. Sa pagbuo ng shadow sa kanyang likod ay naghugis sandata ang kamay nito, at sinabi ni Li Feng na wag itong mag-aalala gayong hindi siya papatayin nito kaagad, dahil papahirapan niya muna ito at putulin ng ilang beses hanggang sa ito'y mamatay. At akmang magsasalita na sana pabalik ang hangal ngunit tinakpan ito ni Li Feng, at sinabi ni Li Feng na wag itong maingay gayong hihiwain niya na ito, at nagtatanong ito kung ano ang uunahin nitong putulin, at napag-isipan na nito na putulin ang kamay ng hangal dahil ang kamay na ito ay ang kanyang pinaka-pinagmamayabang. Gulat na hindi nakapagsalita ang hangal sa sinabi ni Li Feng, at biglang pinutol na nga ni Li Feng ang kamay nito. Sa pagkaputol ng kamay nito ay sinundan niya pag ito ng isang pang-atake at ang atakeng iyon ay para sa mga taong winikasan nito, at tinapos na ito ni Li Feng. Sa pagkapatay ng hangal ay naginhawaan ang mga ito, dahil sa nakamit na nito ang kanilang paghihiganti, batid sa pinangyarihan ng natamo ng hangal sa mga sugat sa buo nitong katawan. At binuksan na ni Li Feng ang kanyang diwa at nag-alala ang ating bida, gayong bumagsak ito at napaluhod. Sa kanyang pagkaluhod ay samuka ito ng dugo, dali-daling nilapitan ito ng ating bida, dahil batid nito na kumalat na ang lason sa buong katawan nito, at dahil napuwersa itong gamitin ang kanyang abilidad. At maya-maya pa ay nagulat ang mga ito sa kadahilan ng yumanig ang buong kalupaan, at sinabi kaagad ng ating bida na magsialis na ang mga ito gayong alam nito na paparating na ang plant monster sa kadahilan ng napatay na ang taong kinokontrol nito. At sinabi ni Li Feng na hayaan na lang ito gayong magiging pabigat lang ito sa kanila. Ngunit sinabi ng ating bida na hindi ito pwedeng mamatay gayong nag-aantay sa kanya ang kanyang kasintahan. At inakay na ito ni Chen Jia, sabay tinanong ni Chen Jia ang ating bida kung sasama ba ito sa kanilang pag-alis, tugon na sinabi ng ating bida na magpapaiwan ito, gayong ito talaga ang ipinunta ng ating bida, at kung hindi pa aalis ang mga ito ay magiging sagabal pa ito sa ating bida. At dagdag pa na sinabi ng ating bida na pagkatapos niyang patayin ang plant monster ay maililigtas niya ito mula sa lason, kaya dapat tatagan muna nito ang kanyang sarili. At nakaalis na ang mga kasamahan ng ating bida, sa kanilang pag-alis ay unti-unting lumalabas mula sa gusali ang mga galami ng plant monster at unti-unting din nasasira ang buong gusali. At tinanong ito ni Chen Jia kung ayos lang ba na iniwan nila ang ating bida, at tugon na sinabi nito na hindi niya alam, ngunit kilala niya ito mula noong junior high, ngunit kahit matagal na iyon nang muli silang nagkita ay nabigla ito, sa kadahilan ng ang pagiging mahina nito ay nagbago na at nasa ganap na itong gulang. At dagdag na sinabi nito na hindi nila ito matutulungan sa ngayon kaya ang dapat nilang gawin ay ang magtiwala. Sa kabilang banda habang namamangha ang ating bida dahil sa paglabas ng plant monster, at pinuri nito ang ginawa nitong pagwasak sa gusali. At sinabi ng ating bida na ipakita na nito ang kanyang totoong anyo. At pumikawala na ito ng isang atake, sa pagpakawala nito ng isang atake ay nawasak ang kalupaan sa ginawa nitong atake. At lumabas na nga ang totoong anyo ng plant zombies, dahil sa laki nito ay nawasak ang buong gusali, at nagulat si Chen Jia sa kanyang nakita na iyon ang monster na pinapakain ni Zhou Kang, at nakasama nila ang halimaw na ito ng ganun katagal, at dagdag pa na sabi nito na sana nasa mabuti ang ating bida. At napansin ni Li Feng ang ating bida kasama si Jin Bao na lumilipad, at sinabi ng ating bida na ang tawag sa bagay na ito ay ang Tyrant King Flower. Sa nakaraan nitong buhay ay nabalitaan niya ang tungkol dito, at iyon ay nasa S-rank na Tyrant King Flower, nanalo sila sa labanang iyon ngunit madami din ang nasawi. Galit na nakatingin si Jin Bao sa paglabas ng kalaban. At sa paglabas nito ay nasa D-rank pa lamang ito sa kadahilan ng hindi pa nito nabuo ang enerhiya na nakukuha, kaya ito'y wala pa sa S-rank, at gayong nasa D-rank pa lang ito ay makakaya nila ni Jin Bao ang halimaw, basta't magtulungan silang kalabanan ito. At nagsalita ang halimaw, sinabi nito na malakas ang ating bida, nagulat ang ating bida sa narinig nito dahil meron na din pala itong kamalayan, at galit ito na nagsalita dahil sa namatay ang tagasunod nito, at sinabi nito na ang ating bida ang ipapalit niya dito, para ipagpatuloy nito ang pagsusustento ng kanyang makakain. At sagot na tugon ng ating bida na hindi ito mangyayari kaya wag itong managinip ng gising.
Sa pagkarinig ng halimaw sa sagot ng ating bida ay nagalit ito at sinabi na kung ganun hindi mangyayari iyon ay kailangan niya itong patayin at pumikawala na ng isang atake ang halimaw. Sa pag-atake nito ay inutusan nito si Jinbao na gamitin ang abilidad nito na palakihin ang kanyang sarili at pigilan niya ang atake nito, at sabay sinunod ito ni Jinbao at biglang umatake na ang ating bida, balak nitong pumasok sa bunganga ng halimaw, at para ito'y patayin. At dito na nagwawakas ang ating kabanata. Abangan ulit ang susunod na kaganapan mga Lodi. Pasensya na at natagalan tayo sa pag-upload gawa ng nawalan ng ilaw sa aming lugar sa kadahilan ng may sumabog na transformer sa di kalayuan at umabot ng 2 araw bago ito naayos. Maraming salamat mga Lodi, please like and subscribe mga Lods. More thanks.